Good morning, good afternoon, good evening Philippines to the world. Ayan. Namamalingki ako. Ayan, ang mga isda. Sobrang mahal. Hindi ko na lang sasabihin kung magkano, baka mangisay kayo. Sobrang mahal. Dito yan sa Dao Market yan, sa Bohol. Ayan. Lapo-lapo. 450 ang kilo niyan. Yung iba hindi ko na lang tinanong, at yan ang para pang sabaw, 450. Binili ko yung kalahati sa ulo na yan para pang sabaw. At yan namang pusit is 350. Yan. Pero bago. Tapos yung naman niya, yung pasayan is 340. Yan. Malalaki. Pero yung isda talaga naman sobrang mahal. Ayan. Pinalinis ko yung isda na lapu-lapu, pinalinis ko, tapos pina-chop ko na rin yung ulo na pang sabaw para mayroong maisabaw. Para pagdating sa bahay, maghuhugas na lang ako. Kasi wala kaming kutsilyo na ganun katalas sa kanilang kutsilyo na yung kasi nila, yung itak. Talaga namang sobrang talas yung mga itak nila. Yan. Ayan no. Lapu-lapu na maliliit. Sobrang liit din naman. Baka matinik din naman ang kakain niyan. Kaya doon ako bumili sa medyo mahal. At yan, bumili rin ako ng sobra 1 kilo niyan. Yung nakadaing na bangus. Minarinit ko. Para At yan, papunta na kaming pauwi na kami. Nagtaka ako kung bakit nag-traffic. Bakit nag-traffic? Wala namang pangalan yan. Wala namang gaanong sasakyan. Yun pala, may nagbangga. Kasi yung tricycle na kulay green, alam naman niyang pataas yung kalsada. Huminto at hindi man lang bumaba doon sa gilid ng kalsada. Tapos, yun ang mali niya kung bakit hindi siya bumaba doon sa gilid ng kalsada, maluwang naman. At ito namang nakapula, mayroon din siyang mali. Alam na ngang karamihan sa mga sasakyan may nakalagay keep distance. Kung bakit siya dumikit. Kaya ayan, nabundol din niya ang tricycle. Pero ang nag-una talaga niyan tricycle. May mali talaga siya. Kasi nagbaba siya ng pasahero, dapat dyan siya sa gilid, yung dinaanan ng mga motor. Ayan. Diba maluwag pa, dapat dyan siya nagpababa ng kanyang pasahero. At ito namang kulay puti na sasakyan na may kargang buhangin, kung bakit dumikit din siya, nabangga din niya yung sasakyan na pula. Yan, makintab ba naman yung sasakyan na pula, ibig sabihin yan bago. O ngayon, nagrambulan silang tatlo. At hindi kami makadaan kaagad. Ayan yung kulay, yung sasakyan na puti, yan ang pangatlo. Kung bakit sumunod siya. Sabi niya, walang hiya na yung tricycle. Yan ang bangga ng pula niya. Tapos yung tricycle naman, ayan. Binunggo yun sila ng sasakyan. Pero ang may mali talaga dyan, yung tricycle. Ayan. Pauwi na kami galing sa namamalingke at pag-grocery. Kasi naman yung mga driver kasi, yung iba kasi, nag-iingat talaga. Ang problema lang, yung nasundan natin or nakasunod sa atin, hindi rin nag-ingat. Kaya yun ang nangyayari. Rambol. Tatlo sila. Paano kaya yun? Ang kawawa yung nasa gitna. Yung kotse na kulay pula kasi man nadumbol siya, nayupi yung sa bandang likodan niya. Nayupi. Tapos, mayroon pa sa harap kasi binunggo niya yung tricycle na green. Tapos, yung maliit naman na sasakyan ay yung minidam na kung bakit kasi, kailangan kasi gamitin yung keep distance para kung halimbawa may biglang huminto, may minuto ka pang makapag-brake.
na hindi pa kasi dikit na dikit. Kailangan keep distance talaga. Hindi ako driver pero marunong alam ko na kung ano ang pagpatakbo dyan sa kalsada. Unang-una, keep distance talaga. Tapos kung pasaheroan ka man, tulad ng tricycle, dapat pag nagbaba siya ng pasahero, dapat bumaba pa siya doon sa may gilid ng kalsada. Kasi maluwang pa naman. Hindi siya bumaba, paakyat yung kalsada. So, tapos sa bandang dulo ng paakyat, doon siya huminto. Di siyempre, ang takbo doon sa kulay pula na sasakyan, mabilis yun kasi paakyat yung kalsada. Asos, doon. Binundol niya yung tricycle. At binundol din siya. Kaya ayan, yupi ang kanyang likuran. Ayan. Maraming salamat po sa inyong panunood at maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin ng walang sawa. Maraming salamat po. At sana naman hindi nyo i-skip ang aking mga ads para naman maranasan ko naman din ang magsweldo. Hindi ko pa na subukang makasweldo pero nandyan pa rin ako. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood or nakasuporta kasi kung wala kayo, wala din ako dito sa social media. Kaya ayan. Thank you so much. Pauwi na kami sa Dawis. Kasi nalipat na kasi kami sa Dawis. Kaya ayan. Pero may trabaho pa rin ako doon sa Tagbilaran. Kaya tuwing alas 5 na madaling araw, yan, aalis ako doon sa may, sa Dawis para papuntang Tagbilaran. 3 hours lang naman ako doon. Alas 5, alas 6, alas 6, alas 7, alas 8, minsan alas 7:30, wala, tapos na ako. Kasi magluluto lang naman ako sa pangbaon. Kaya yun lang naman ang gagawin ko, tapos pinalipat-lipat ko yung oras sa paglinis ng mga kwarto. Bukas isang kwarto na naman. Tapos pagka kinabukasan, iba na naman ang linisin ko. Yung CR naman, kasi dalawa ang CR yan. Tapos paglaba, wala lamang problema sa paglaba kasi washing. Kaya walang problema. Habang nagluluto, naka-under yung washing. Yan. Kaya walang problema. Hindi pa ako tapos magluto, ayun na, nananawa na, tinatawag na ako sa washing. Tapos na daw siya. Kaya walang problema sa paglalaba kasi nakawashing lang naman. Ayun na, papasok na kami sa may Dawis Bridge. Ang tulay ng Dawis na nagdurugtong ng Tagbilaran City at ng Panglao Island. Dawis, Panglao Island. Yan. Okay. Kami, anong tinitingnan ko dyan? Kaya ayan, maraming salamat po. At kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, paki-like, share, and comment, and subscribe. At pindutin ang notification bell para updated ko kayo sa lahat ng aking mga bagong upload na video. Yan, malapit na kami. Isang ikot na lang. Yan na ang aming tinitirahan. Sa may Dawis. Isang ikot na lang at makarating na kami. Kasi pinagsabay ko na yung market, yung pamamalingki, tapos pagkatapos yan diretso na ako doon sa grocery para isang labasan na lang, isang gamitan ng sasakyan para makatipid ng gasolina. Ayan, malapit na kami. Malapit na. Kaya thank you so much, and I love you all, and bye-bye. Kasi malapit na akong isang ikot na lang na pakaliwa. At yan na ang aming pinagtatrabahoan. Yan ang pinagtrabahoan ng asawa ko. Siya ang taga-drive ng sasakyan niyang din. Ayan, yung gate na kulay pula. Yan na. At hanggang dito lang kami. Bye!